Breaking news! Nako! Kinuyog dito si Paolo Henry, Representative Marcoleta, dito sa kanyang mga pagtatanong, no? Alam naman natin, mainit ang dugo ng mga cross dito kay Henry Marcoleta. Kasi binabasag sila nito. Ngayon, binwisit naman sila ni Paolo Henry Marcoleta. Binigyan sila ng patibong. Sabi niya, sige, buksan niyo na yung box. Sige, pumapayag na si Henry Marcoleta. Alam niyo bakit? Alam naman natin na si Henry Marcoleta, binibigyan ng tip ni Senador Rodante Marcoleta, no? Kung nandiyan nga lang si Senador Rodante Marcoleta, kung hindi naging senador, congressman pa rin, barado lahat sila dyan eh. Magkakagulo malamang dyan, no? Ito nagkagulo din naman pero semi lang. No? Mainit ang usapan, no? Mainit lagi usapan. Mainit kay Henry Marcoleta, itong mga to. Ang lalayo ng mga katwiran. Ito, painggan nyo ang mga katwirang bugok ng mga to. I stand corrected. In order, Madam Chair, because I just want to make, because you said twice, her. All right. So I I'm would like to addressing find out him. if she is a she or a he. Madam He's Chair, he. make a ruling and allow Congressman Marcoleta to proceed. As a response to proceed the here Honorable Abante, we are addressing now Honorable Marcoleta as he, him, his, and the chair therefore stands corrected. Natawag lang ng hair Kala mo sino tong mga to, no? Itong bula ang propetang ito. Kala mo kung ano no? Kala mo napakahusay na pagkatao niya no? You may proceed, Honorable Marcoleta. Thank you, Madam Chair. Thank you for that clarification, Bishop Benny Abante. Ewan ko kung is that germane to this hearing. Anyway, Yung mga katabi niya, akala mo, yung mga katabi niya, itsura na mga katabi niya, akala mo, no, ang babangis sa katwiran, no? Akala mo, no, kaya sila na ang makatwirang tao. Pero kita-kita mo sa galaw, sa kilos, sa pag-uugali, yung mga katwiran nilang bulok. magandang araw po, ginang Madam Chair at sa mga kapita-pitagang miyembro ng komite na ito. Marahil ay inaasahan nyo na ako po ay magbibigay ng manifestasyon para tutulan ang pagbubukas ng box na yan mula sa BIR. Ang katunayan po, ako po ay hindi tututol. Yun! hindi siya tututol sa pagbukas ng box. Alam kasi ni Representative Marcoleta, ba't pag binuksan yung box na yan, tax secrecy law. You may go ahead and open it all you want. Sabi nga ni Madam Chair, hawak niya ang beat. Sino ba naman ako para pigilan ito? Sabi nga ng kanta, huwag mong bibitawan. Yun! asar, busit na busit yung mga ano niya, mga crocs niyan. Oo, busit na busit, pero gagawin si Henry Marcoleta. Yun ang bitawan yung box. So I dare the committee to open the box, but with a caveat, siguraduhin niyo po na hindi kayo nakalalabag sa batas. At sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Siguraduhin niyo po na kung bubuksan niyo yan, meron po kayong acceptable reason na naaayon sa batas. At ako po ay kaisa nyo rin sa komite na ito sa paghahanap ng katotohanan. Pero sa ating paghahanap at pagsasiliksik ng katotohanan, siguraduhin po natin na tayo po ay hindi nakalalabag sa ating mga batas. Maraming salamat po, Madam Diyan kasi asara na lang dyan eh. Wala nang nangyayari dyan eh. Yung pagdinig na yan, pinapakita nila sa sambayan ng Pilipino na akala nila, pakiramdam nila, na akala nila yung mga sambayan ng Pilipino maididismaya kay Sara Duterte. Pero marami dyan sa mga nakaupo dyan sa hearing na napapaisip na ito bang ginagawa namin, tatanggapin to ng korte? Ito bang ginagawa namin ay pang pinali to kay Sara? Walang kasiguraduhan na kung yung impeachment na yan matutuloy talaga. Di ba? Kaya ginagawa nila dyan, fishing expedition talaga. Di ba? Pinapakita nila sa sambayan ng Pilipino na eto si Sara ganito, ang daming ganito, may bilyon, ganyan, etc. Kuno, di ba? Pinatutunan daw ng Tiriling. Tapos hindi nila alam si Sara number 1 pa rin sa survey. Sige, okay lang, ganyan niyo lang si Sara ngayon para manalo pa rin sa 2028, lalo lumakas sa 2028. Again, that is a manifestation and therefore it does not deserve or require any answer. Let us proceed. If there are no other members who wish to
The Honorable Sendanya is recognized. Thank you very much, Madam Chair. Ang haba na po ng kwentuhan natin kay Basha at saka kay Popoy. No? Nagkaroon na nga po ng sequel ang One More Chance. No? Second chance. Ayan. Pero inuulit ko po, this is a second chance to hold the Vice President accountable for abuse of power at dun po sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. At yung second chance po na ito, 2 years in the making. That's why we... Kala mo, ang galing magsalita, no? Kaba ng bayan. Ibig sabihin sa kaba ng bayan, mahal niya bayan, no? Kaba ng bayan. Diyan kay Sara lang siya. Pero sa ibang korupsyon, ayaw na nilang intindihin. appeal to the wisdom of this committee to ensure that we hold her accountable. Sabi nga po ng mga kaibigan ko, eyes on the ball. And the ball is ensuring that we get this to the Senate and the Vice President is convicted. And I hope that would guide the committee in making this all-important decision. Thank you very much, Madam Chair. Having heard all the manifestations of the justice members, we are temporarily suspending our hearing. Think ko even without opening the box, sapat-sapat na po, sobra-sobra pa nga yung pong nailatag na ebidensya nung nakaraang linggo. Balikan po natin ulit ito. Galit na galit sila eh. Di ba kasi nagkabotohan? 38 yata na congressman na ayaw magpabuksan ng box. Tapos, ilan lang yung mga gustong bumukas ng box. Sila, yung mga magkakaibigan na dilawan. Yun lang, mga gusto na buksan ng box. Pero yung iba, ayaw talaga. Siguro, maraming kadahilanan kasi may tax secrecy, may mga o kaya bumabalitad na. Siyempre, Sara Duterte, 2028, lapit na. Ang laman po ng AMLAC report, which was never denied by the Carpio complaint, 6.77 billion in total transactions, 4.4 billion in inflows, pumasok na pera sa mga bangko ng mag-asawang Duterte Carpio. Ano naman kung pumasok na ganun kalaking pera? Ano naman? Transaction yun, di naman na pera yun na talagang kabuuan ng pera. 0.5 billion in outflows na hindi ho natin makita sa SALN ng pangalawang Pangulo. Anong pakialam mo kung ginastos niya? Di ba? 2.8 billion in net inflows na dapat ay nananatili sa kanila. O sige, ganito. Kung hindi mo pa nakita sa SALN, nasaan yung pera? Sige, ya. Alam ko na may tago yun. Di ba? Ang mga bangko pero hindi nakalahad sa SALN ng pangalawang Pangulo. Pasukin po natin yung SALN mismo kung bakit po ito sapat-sapat na ebidensya. Ang nakalagay sa SALN for 2024, 88.5 million pesos lamang po. On those two pieces of evidence and reports pa lamang po, mga kaibigan, sapat-sapat na, sobra-sobra pa ho. Ito pong finding of probable cause. This particular section of the impeachment proceeding will go straight to the Senate. Sigurado po tayo dyan. At I'm quite certain... Galit na galit sila, no? Yung tono ng pananalita nila talagang bias sila, no? Galit na galit. Dapat, sir, ganito, turuan kita. Kahit na ikaw, palagay natin ayaw mo kay Sara, huwag kang magpapahalatang masyado na ikaw talagang galit na galit kay Sara. Gawin mo lang yung trabaho bilang nang impeach kayo, nang imbisiga kayo, pero yung talagang pinaduduktukan mo, talagang double sila na talagang galit sila kay Sara, and then talagang gusto nila ma-impeach. Dapat hindi ganyan, sir. Bias na yung ganyan, talagang harap-harapan na that this box will be opened at the level of trial. So, Madam Chair, tingin ko kung wala naman na po nga kailangan pong pag-usapan, magandang pagbotohan na po natin itong pong bagay na ito. Maraming salamat po. Our parliamentary status, the Honorable De Lima already moved to open the BIR box. And then Madam we heard the different positions of the justice members. And we continue to hear because I could see members still raising their hand. Madam Chair. Can we call Honorable Marcoleta first? Honorable Marcoleta is a non-member of Justice Committee, but of course, we recognize her opportunity to manifest her position as well.
Thank you, Madam Chair. Thank you for highlighting my being a non-member of this committee. But I nonetheless, highlighted also that have you every have right the to speak. privilege to manifest your position. Thank you po. Because that is according to our rules, Honorable Marcoleta. Di mo na kailangan Including the sabihin yun. highlighting of being a non-member. Kasama po yun. The rule that non-members cannot raise a motion Sige na, gawin nyo na lahat ng kapangyarihan nyo. Sige na. and cannot vote, Bilog ang mundo. but they Opo. can manifest. And that is observed in all committees in the House of Madam Chair, I Representatives. did not say that I'm about to make a motion. Wala nung po akong sinabi. Anyway, ma'am, magandang hapon po sa, Madam sa, Chair, sa Madam committee na Chair, ito. Madam Chair. Is that a point of order? Yes, that's not really the point of order. I just would like to find out if he is a she or a he because you have been mentioning her. Point of order, O Madam sige na, ikaw na magaling sa English. Chair. Let's allow Congressman Marcoleta to proceed. All right. Honorable Marcoleta is recognized. You may proceed. Madam Chair, Gusto I ko just bang- would like to make it clear. He is he. He is he. I stand Is corrected. not in order, Madam Chair, because I just want to make, because you said twice her. All right. So I I'm would like to addressing find out him. if she is a she or a he. He Madam is Chair, he. make a ruling and allow Congressman Ganyan sila ngayon. Ganyan sila ngayon. Wala kasi patutunguhan yan eh. Kaya gini-enjoy nila nila yung ano nila, yung posisyon nila, ini-enjoy nila yung pagkakataon na yan. Marcoleta to proceed. As a response to proceed, the yeah, Honorable Abante, we are addressing now Honorable Marcoleta as he, him, his, and the chair therefore stands corrected. You may proceed, Honorable Marcoleta. Thank you, Madam Chair. Thank you for that clarification, Bishop Benny Abante. Ewan ko kung is that germane to this hearing. Anyway, magandang araw po, ginang Madam Chair at sa mga kapitapitagang miyembro ng committee na ito. Marahil ay inaasahan nyo na ako po ay magbibigay ng manifestasyon para tutulan ang pagbubukas ng box na yan mula sa BIR. Ang katunayan po, ako po ay hindi tututol. You may go ahead and open it all you want. Yari kayo. Sabi nga ni Madam Chair, hawak niya ang beat. Ay, basta natin kasi naulit na yan. Naulit na yan. Po ng sequel ang One More Chance. O nabuksan. Dito na tayo kay pangalan nito? Si Dembak ba to? Si Dem na lang, si Dem. Ay pwede itong mailag. Subalit kung puso ko lang ang aking pakikinggan, Nox naman, puso daw. ay pwede itong mailagay at malihis ang dapat nating gawin. Our heart can always speak, but our minds should prevail. Napakasayang ng ating sinimulan kung sa huli hindi tayo maging maingat. Madam Chair, narinig po natin yung mga brilliant legal minds sa mga miyembro ng Committee on Justice. Dito kasi, pinag-usapan dito, nabubuksan ba yung box o hindi? Maraming bumoto na ayaw buksan. Kaya dininay muna, pinansamantalang hindi muna binuksan. Marami nang galaiti kasi hindi na pagbubukas, di ba? At narinig Iyak. po natin yung magkabilang panig. Let me go back to why we are all here. Andito po tayo kasi ginagampanan natin ang ating tungkulin when it comes to accountability of public officials. Kaakibat ng accountability na yon ay full transparency. Kaya naiintindihan ko at ramdam na ramdam ko ang kagustuhan ng karamihan na buksan ang kahon galing sa BIR. Subalit, nung andito ang BIR, napakaklaro din na sinabi nila na tali ang kanilang mga kamay, gusto man nila subalit may mga batas na kailangan nilang gampanan. Madam Chair, the thrust of the Committee on Justice is for accountability and transparency to prevail. However,
hindi pa po tayo ang korte. We are not the impeachment court. We are simply determining the probable cause based on the complaints filed by the complainants here today. Ang puso ko ay sumisigaw na buksan. Subalit kung puso ko lang ang aking pakikinggan, ay pwede itong mailagay at malihis ang dapat nating gawin. Huwag ka na magmalalim. Hindi kayo magiging malalim kahit anong sabihin nyo. Di ba? Ang pagiging malalim, ma'am, likas yan. Hindi yan pinipilit. Tandaan nyo yan. Hindi yan pinag-aaralan sa school, hindi yan pinag-aaralan sa mga kasama nyo na matatalino dyan. Di ba? Ibinigay ng Panginoon yan sa tamang tao, hindi sa mga taong mga mapagpaimbabaw. Our heart can always speak, but our minds should prevail. Napakasayang ng ating sinimulan kung sa huli hindi tayo maging maingat. In this line, Madam Chair, gustuhin man natin, this is not within the ambit of the Committee on Justice. I respect the brilliant legal minds. Ako po ay hindi abogado, kaya ako ay kailangang manigurado na hindi tayo magkamali. Dahil ang isang pagkakamali ay pwedeng mabasura ang lahat ng pinaghirapan ng komitibang ito. Maraming salamat. Maraming salamat po. Mine Ito na. is a manifestation and emotion. Gusto ko pong ulitin at panindigan yung aking naging posisyon last hearing nung tinalakay po natin yung laying on the table ng issue na to para na bubuksan ba o hindi yung BIR box at i-examine yung mga tax records. Presumably yung Alam mo, ito lang matatalino naman sila, mga yan, matatalino naman yung mga yan eh. Nagsipag-aral ng mga abogada yan. Nagsipag-aral. Alam mo ang nangyayari sa kanila ngayon? Bakit nagiging mukha silang parang hindi matalino? At nagkanda, utal-utal nagkanda yung ginagawa nila. Yung hindi pino, dapat kumbaga, kung nagpaplano ka, dapat planuhin mo na maigi. Alam niyo bakit nagkakaganto mga to? Pinangibabawan sila ng galit nila sa mga Duterte. Oo. Ma'am, pag yung galit nyo, pinangibabawan yung galit nyo sa mga Duterte, nawawala yung katwiran ng isang tao. Tandaan nyo yan, ma'am. Huwag nyong pilitin, ma'am. Tanggalin nyo muna yung galit nyo sa mga Duterte, maging makatwiran kayo dyan. Tandaan nyo, mai-impeach nyo si Sara, promise. Di ba yun ang pangarap nyo? Tanggalin yung galit nyo sa mga Duterte, ayusin nyo gawin ginagawa nyo, mai-impeach nyo si Sara na malinis. Tandaan nyo yan. Kaso hindi nyo kayang tanggalin yung galit nyo kay Sara, lalo mas galit kayo kay Sara, mas lalo nagkakamali kayo. Promise yan. Hindi babali, napatunayan na yan, ma'am, sa mga science, kahit saan napatunayan na yan ganyan. Huwag niyong pangibabawi yung galit niyo. Kita namin, galit na galit lahat kayo kay Sara eh. yan ay yung mga BIR tax records na kasama po sa subpoena. Ang aking pong pinakaposisyon ay sako po sa kapangyarihan natin, kasama sa mandato natin, flowing from the Constitution itself, to do that, to open the box and examine the contents of the box, because these are all subpoenaed by the House Committee, and this is relevant to the issues at hand, to the ground of unexplained wealth. Totoo po, Kaya alam mo maraming tumaas ang kamay dyan, hindi pwede pa. Nagpataas ng kamay dyan na sino gusto buksan ng box, marami nagtaas ang kamay na ayaw buksan ng box. Kaya si Representative Henry Marcoleta, pain niya lang yun eh. Sige, buksan nyo. Malamang baka nag-usap-usap na yung mga yan eh. ang sinabi nga po nung BIR Commissioner, nung nandito po siya nung April 22, na meron ho yung provision sa National Internal Revenue Code, Section 270, which establishes the general prohibition on the disclosure of taxpayer information. At pinipinalize nga po yung unlawful divulgence by BIR officials and employees of those taxpayer, of any taxpayer information. Pero meron ng mga exception. Ang isa po sa exception ay kapag ang mismong House, in an inquiry in aid of legislation, ay i-request ito, pero dapat nasa executive session. Yun po yung malinaw na exception. Ang posisyon ko po ay kung exception na tinuturing ang paghingi
o pag-request ng House, an appropriate House Committee in aid of legislation. Lalo pong dapat payagan, lalo pong i-recognize yung pagkuha ng impormasyon na yan while sitting in an impeachment proceedings ang komiteng ito. Because higher level at superior level po ang status ng ating komite kapag sitting in an impeachment proceedings. Now, to be unequivocal about it, Madam Chair, the constitutional duty vested upon this body cannot be impeded, curtailed, or conditioned by statute. Any law, however worded, must yield when it stands in the way of a direct constitutional command. Section 270 imposes a prohibition, but Section 20A carves out an exception. But both remain statutory in nature. Neither can prevail over the Constitution. Kung papayagin natin ang isang probisyon ng batas, yung NIRC, ang magdidikta o maglilimita sa kapangyarihan ng komiteng ito na isang mahalagang organo sa ating sistema ng pagpapanagot, para na rin nating ibinaba ang konstitusyon sa antas ng ordinaryong batas. Hindi po ito katanggap-tanggap. The Constitution is supreme. Statutes are subordinate. Kawawa naman itong mga talunan lagi, no? Hindi na kayo nanalo sa lahat ng laban, ma'am. Totoo lang. Nanalo lang kayo congressman siguro, no? Nakachamba kayo. Pero sa lahat ng laban ng mga ganito, ma'am, hindi kayo nanalo. Lahat kayo, mga magkakaibigan kayo, talo lang kayo lahat, no? Kung talagang may Diyos kayo, hindi ito, pasensya na, dapat ipinanalo man lang kayo. Lagi kayo api. Di ba? Iba kasi layunin nyo, ma'am, eh. Kitang-kita sa mga puso nyo, sa pananalita nyo, lahat kayo magkakaibigan, iba layunin nyo, eh. Di ba? Administrative interpretations, just like what was shared to us or shared with us by the commissioner of the BIR, are even more so subordinate to the Constitution. When the Constitution commands, all else must give way. We are convened as the House Justice Committee, acting not in our ordinary capacity to legislate, but in the exercise of one of the most solemn powers entrusted to this body, the power of impeachment. And this power is not incidental. It is not auxiliary. It is a direct constitutional mandate designed as a check against grave abuse, betrayal of public trust, and wrongdoing by the highest officials of the land. In this context, I respectfully submit that the refusal to open and examine the income tax returns in question on the basis of statutory confidentiality under the National Internal Revenue Code is a misapprehension of the constitutional order. Let us be clear, uulitin ko lang po, impeachment is not a mere legislative inquiry. It is a distinct constitutional process. To allow a provision of the tax code to override the constitutional power of impeachment is to invert the hierarchy of laws. It would mean that a legislative enactment intended for general administration could defeat a specific constitutional mechanism designed to ensure accountability at the highest levels of government. That cannot be the law. Pwede pong sabihin ng iba, those espousing a different view, na anyway, meron na po tayong probable cause doon sa mga nakita na natin at narinig na natin ng mga ebidensya. So wag na lang natin itong buksan dito sa puntong ito at hayaan na lang natin na ang Senado ang magbukas nito. Hindi ko po tanggap ang dahilan na yan. Kasi with more reason na since... Wala kang magagawa eh, kasi majority bumoto na wag bubuksan yan eh. Ano magagawa nyo? Tanggapin nyo na tatalunan kayo. Di ba? Ba't nyo ba pinabubuksan yan? Bawal buksan. Di subukan nyo buksan, sabi ni Paulo Henry Marcoleta, at binabalaan kayo. Sabi niya, subukan nyo buksan. Okay lang buksan nyo, pero siguraduhin nyo wala kilalabaging batas. Eh, ba't ayaw nyo buksan? Di ba? Ba't kailangan nyo papagbotohan yan? Buksan nyo na yan! Para may makasuhan na.
We're talking here about establishing probable cause, determined probable cause, lahat ng mga pwedeng ipasok na natin para mas klaro ang usapin ng probable cause, dapat po ibigay na o makita na natin. Dapat ho, makita na natin ang laman ng box na yan. Hindi ho natin pwedeng ipadala lang sa Senado na hindi natin alam. Kasi later, tayo rin po ang prosecutors. It's the House acting through a panel of prosecutors ang titingin nito at magprepresenta nito before Huwag yun ang paabutin kay Senator Marcoleta ya kasi kinatatakot nila talaga dumating sa mama doon kay Senator Marcoleta. Kung si Henry Marcoleta, daig-daigan nyo dyan, kay Senator Dante Marcoleta, walang makakapalag doon. the Senate. Panalo na kami. Now, dapat makita na po sa puntong ito natin. Kasi Ba't nagit ka, ma'am? Ma'am, easy lang kayo, ma'am. Puso nyo, ma'am. Puso nyo, ma'am. Nangingibabaw na nga galit nyo sa mga Duterte, eh. Huwag nyo naman kayo yung kalusugan nyo, ma'am. Naawa kami sa'yo. Paano kung mata-atake kayo dyan, ma'am? Kawawa naman kayo, ma'am. Paano wala pambalanse. Wala naman kami kasayahan. Pangit naman yung puro Duterte na lang. Puro seryoso, puro ano. Kailangan din namin ng ganyan katulad nyo, ma'am. Dandan lang kayo, ma'am. Baka atakin kayo. Dandan lang kayo, ha? Baka i-maintenance yung ano. Dandan lang kayo. tayo yung magiging prosecutors later at para lalong mapalakas ang usapin ng probable cause. So I submit that this body has both the authority and the duty to examine the income tax returns in question, subject to appropriate safeguards if necessary, but not subject to outright prohibition. The Constitution demands no less. Let us affirm that in the hierarchy of laws, the Constitution remains supreme. Let us affirm that impeachment is a meaningful power, not an empty formality. And let us affirm that no statute may be invoked to defeat the people's right to accountability. For these reasons, I maintain and I move that this committee should proceed with the opening and examination of the income tax returns, the supposed contents of that box, and to reject any interpretation that would unduly constrain our constitutional mandate. Oh, okay. Hanggang dito lang po muna tayo, no? Maraming binuisit na naman dito si Paulo Henry Marcoleta. Hintayin natin makarating ito sa Senado kung ano mangyayari, no? Okay, maraming salamat sa makabulong talakayan. Paalam po sa inyong lahat.